Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatyas. Isa na namang matinding naging laban ni Wesley So kontra dito sa pambato ng India na si Super Grandmaster Pragnananda. Nakpo, talagang umusok ang mga tira ni Wesley ngayon. Mukhang nagbago na siya. Oh, analyze natin. Ang ginawa ni West nag C4, Knight F6 si Prague, G3, E5, English ang ginamit at nagpaluwag kagad ng sentro si Prague, Knight F3 at nag Knight C6. Ayan, dito mga kamatyas, no, marami naman nanonood sa atin, yung iba atakador talaga. Bakit hindi nag E4? Na tipong atakado Knight, tipong saan pupunta yan? Mukhang babalik lang or pupunta Knight D4. Meron kasing Queen A4 check. Ayun. So, hindi pwede ang maagang E4 na yan kahit gustong-gusto nyong manggipit ng developments ng kalaban, di ba? So, kailangan hinay-hinay din. Knight C6, depensa, at nag-castle. Knight B6. Ayan, ano purpose ng Knight B6? Bakit ginalaw na naman yung na-develop na Knight? Para mapigilan yung D4 ng puti. Kasi may lines na nagdi-D4 at makapagbibigay ng kaluwagan sa sentro ng puti. Okay, Knight C3, Bishop E7, D3, Castle, Bishop E3. So, normal developments, bookline pa, Rook E8, develop, Rook C1, Bishop F8, Bishop G5. Ayan. Linyado pa rin pero medyo kakaiba itong binitawan. Talagang blitz variation ni Wesley para maistorbo ang queen at pinoprovoke talaga ang black na tumira ng F6 saka babalik. Siguro ang purpose lang din ng F6 later on, pag na-exchange na yung light square bishop, ay hihina kahit papaano yung light squares papunta sa black king. Bishop E6, Knight D2, ayun, saan iikot yan? Maneuver, Rook B8, ayun, para pag alis ng knight ay wala na pong maiiwang target ang puti doon sa B7, mapipingasan ng isang pawn eh. Depensa muna. At nag-Knight B3, o maaaring lulundag sa C5 para maatake ang bishop. Knight D5. Ayan. Dito pa lang nawala sa libro. Dahil ang old line dito ay Queen C8. Na kapag inatake ng puti, susundot ng Bishop H3 para ma-exchange ang strong diagonal bishop. Okay? So, built na tayo. Knight D5. Bishop C5. Ayun. Palit-palit. Oh, ayan. Mahilig si Wesley sa mga palit-palit, di ba? Exchange. Exchange. Oh, 'di ba? Exchange to the max. Rook C5. Pero wag ka muna hahatol, kaibigan. Queen C2. Oh, nilinis lang naman ang board eh. Then ang kasunod niyan magti-triple battery sa C-file. Oh, Rook D8, Rook C1, Rook D6 at nag-Queen C4. Hamon queen to queen. Yan talaga style ni Wesley. Forte niya talaga yung mga endgames na wala ng mga panggu-panggulo para wala ng mga pampressure ang kalaban. Kumbaga, pilay na ang mga galamay. King F1, King E8, F4, basag, capture, King D8 at nag-King F2, G6, H4, H5, and nag-Knight C5. Dito mga kamatyas, napakawais ng pagpasok sa endgame ni Wesley. Bakit? Kasi kapansin-pansin, tingnan nyo yung tore. 'Di ba? Nasa kahon pa, hindi pa nailalabas. Okay? At itong Knight C5 ay may kaunting pressure na karga dahil pwedeng mag Knight X B7, may mga ganong timing na sacrifice, makukuha yung Knight sa C6. Yun nga lang, ang alalahanin ng puti is bitin pa rin yung pawn sa B2. Knight E7, ayun, namali na po ng kumpas ng Knight. Dapat daw ang tira ay F5. Ayun pala ang tira, no? Okay, so tingnan natin ano ba ang diferensya ng Knight E7. Ay, oo, may diferensya nga. Oo nga. Sige po, mga kamatyas, pakiguess nyo. Good move na binitawan ni Wesley. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Knight E4. Atake sa tore, may atake sa F6, may atake sa C7. Multiple attack pala yan.
at nag-rook C6 para masangga yung paparating na capture, nakipag-exchange na at napuwersa dito to take with the B pawn. Yun nga lang, damage na kagad ang pawn structure, double pawn. Bakit ito pinang-capture ni Prague? Para meron siyang bawi. Hindi basta-basta makakapture o lalamang ng pawn si Wesley kasi may bawi pa na paparating. Kaya ginawa ni Wesley, nag-B3 muna siya at iniligtas naman yung pawn, knight C5. Ayan. So dito, equal number of pawns pero in effect parang 1 pawn down ang black and kapansin-pansin po na 3 pawn islands na ang black. So sa usapang pag-aaral na endgame. So ang puti naman ay mayroong 3 pawn islands din pero talagang ang pinaka-factor dito na nakikita ko, weak ang C6, mahina din yung A7 kumpara sa kahinaan ni Wesley na H4. Ito namang F4, solid naman yan eh. So ito lang ang medyo mahina pero ang hirap atakihin ito kumpara sa pag-atake na magagawa dyan sa C6 and A7. So nag-rook B4, atake sa F4 at nag-king F3 depensa muna. Knight D5, ayun, niload ng atake. At Knight E6 check, King E7. Kasi kung King D7 may check kuha yun, ano. Ayun, oo nga, nabitawan pa. Malinis, ano? Depensado naman yung pawn F4 eh. Depensado naman yung knight. Malinis, bumagsak na talaga yung weak pawn. At nag-rook B6, ayun, pinuwersa na. At nag-knight D4, King D7, ayun, ayaw capture ni Wesley, no? Pero pwede na eh, kung tutuusin eh. 1 pawn pa rin yan, sabay E4. So, I believe winning pa rin naman si Wesley kung kakapture niya. Pero ayaw niya eh, gusto niya mas malaki ang lamang. Knight F6, Rook C4, kunat ah. Bakit? Rook C4. Ano idea ng Rook C4? Malalim ah. A6, E4. Okay. Takes. Grabe, no? Swabe yung position ni Wesley. Knight G4, E5. Ayan, ang tawag namin yan dito sa aming lugar. Parang puti na lang ang nagche-chess. Parang ikaw na lang nagche-chess ah. Sa ganda ng position, no? Safety, walang kagulo-gulo eh. Knight H6, ayan, hanap-hanap na lang po ng iikutan, King E4. Kapablanka talaga si Wesley, no? May pagkakapablanka. Knight G4, hanap ng mga kulit-kulit check ulit. King F3, na-pressure, bumalik. Knight H2 check, King E4, Knight G4, at nag-Rook C2. Makulit ka ha. Medyo nakikita ko kay Wesley, medyo mailangin siya eh. Yung parang naiilang kagad pagka nakita niya may mga sundot yung kalaban niya. Parang ramdam niya kagad. Kaya pinipigilan niya kagad. Para hindi na maka-check-check pa. King D8. Abang lang din. Waiting. F5. Ayun. Kasi pag ito nabasag na yung G6, next na atakihin yung weak H5. Capture. Ayan. May Knight G3 na mamaya. Mga ganon. So, nag-Rook B5. Atake sa E5. Buti na lang may check na ganon. Ayun. Okay. E6. Correct. Check. King F4. So, mali po yung check. Kasi parang sayang natira daw. So, Knight F6 check na lang. Mas mainam. Tapos, pag nag-King F4 and A5. Yan ang mas okay, no? Sa black. Kumpara dito, sa pag-check, King F4 na hindi rin naman makakapture ni Prague yan kasi may Knight G7 double. Talo kagad. At nag-Rook E1. Ayan, abang-abang. Knight G7 check na, King E7, Rook D7 check, King F6, at ayun na, capture na. Capture, teka muna, nakabitin ang Knight sa G4, bitin ang Rook sa D7. Meron bang way dyan na wala, ano? Sarap sana makuha ng buong-buo eh. So, kinapture na yon, nakahang pa rin, and may Rook C6 makukuha. Grabe, kadaming pawns ni Wesley. So, Knight E5, ayun, para mapigilan. At nag-Knight G7 check, King D5, Rook C3. Grabe, last minute. Blunderacious pa ang tinira. Balik sa pagka-equal. Biruin nyo to. Ang dami ng lamang na po, no? Isang blunder lang, babalik ang evaluation. Dapat daw ang tira ay H5. Pass pawn must be push. Para kahit papaano, yan talaga ang pinaka magiging problema ng black dito, yung pass pawn na yan. Ngayon kung chumek naman, wala, dito lang, check, baba lang. So, iba pa rin yung maihatid yung pawn. Tapos, kung ako dyan, pipilayan ko pa yung, kukuhanan ko pa yung pawn sa A6
para talagang simot ang mga pawns. Pero tingnan natin bakit nag-blunder ratios ito. Maaring may kinailangan na naman, na ilang na naman siguro si Wesley na baka mamaya naisip niya maaatake na naman siya. Baka ganun eh. So Rook C3, sobrang ingat oh. King D4. Ayun, hindi rin nakita dito ni Prague. Sa bagay, wala na pong oras. Dying seconds na sila pareho pala eh. Kaya tira na lang ng tira. Dapat daw Rook E4 check. Yan pala tira. Ay, oo nga. Pag dito pumunta, may check lipad ng knight. O ngayon, saan natin dadalhin? Halimbawa, dalhin natin sa F5. Mag-rook takes H4. Grabe. 2 versus 1, pero madali na yan. Tabla-tabla nga. Pag nakuha yung pawn, tabla-tabla. Ay, grabe talaga. Oh, sayang talaga. O, pero, King D4 ang ginawa eh. Rook G3. Ayun, pag check dito, may ganun na. So, pwede na yun. Wala ng Rook G4 check. Check. Na-miss ni Prague yun. Sayang. Sayang ang tira ni Prague. Masisave pa sana yung game. O, yan ang nangyari. Kontirya doon sa isa. Check. Check. Kinakabahan ako sa mga tira ni Wesley. Parang bibigay no? Parang laging masusundutan. Rook A6 pala tira. Parang masusundutan lagi eh. King H7. Check. Check. Galing din ni Prague mga likot. Grabe mga kalikot na alam niya, no? Check, oh. May mga kalikalikot eh. King G5, H6. Oh, ayan. So, matagal pa rin eh. Mukhang sa isip yata ni Prague, bibigay to. Parang ganun eh. Tinutuloy pa eh, oh. Yun, H7. At dito po nag-resign na, wala na. Isang tira na lang yan ay promote na. Umabot po ng 83 moves ang laban nila. Pinakaba ni Wesley yung nanonood nito sigurado. Nakakakaba, no? May mga sundot-sundot pa eh. Pero, nakikita ko po sa tira ng computer kanina, yung mga pinalampasan natin. May mga tirang paatake, may mga pasacrifice na eh. Yun ang dapat idagdag siguro ni Wesley. Yung mga tirang, talaga, yung mga pamigay na sacrifice na. Tapos yung nga lang, syempre, depende rin po yung sa nerve ng player. Kung hindi kaya ng nerve ni Wesley na harapin yung mga ganung mga parang mabitin-bitin na mga posisyon, wala talaga. Pipiliin niya talaga yung mga ganitong hanggat maaari swabe at safety. Okay, pero ano pa man, panalo si Wesley mga kamatsas. Another big victory sa kanyang blitz section na ito. So mag-a-analyze pa tayo mga kamatsas ng maganda pang laban na pinatumban ni Wesley ang kanyang mga kalaban. So tingnan pa natin. Maraming salamat po. Manatili kayong nakatutok dito sa ating YouTube channel. Susunod-sunod din nating aralin ang mga malakasang laban dito. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.